Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po muli dito sa The Impaler Game Farm. Bago po ang lahat, shoutout po muna kina Sabong Ski Roof Breeder, Inimiseo Takugdoy at Moshki Lab Game Farm po. Ayan. Sa araw pong to, kukontent po natin kung paano po ba ako gumawa ng mga battle cross ko, kung ano po bang klaseng inahin at anong klaseng broodcock po ba ang pinagpapares ko para po makapagpalabas ng mga battle cross. Ayan, unahin po natin sa inahin. Napaka-importante po talaga sa inahin, may gameness po tsaka cutting. At yung talaga pong tested na po sa mga labanan na hindi po umaayaw yung lahi ng mga yon. Ayan, galing din po siya dapat sa isang winning line na family. Ayan, bali sa broodcock naman po, ang pinipili ko pong mga broodcock yung may magagandang station, yung mga may magagandang bone structure, may magagandang feathering po, at balansyado po at healthy. Ayan, bali sa broodcock po, doon na po ako kumukuha ng mga fighting style. Gusto ko po sa isang broodcock yung simple lang maglaro, yung salto-salto lang, ayan, yung vertical lang, tsaka timing lang po at maganda rin po yung cutting. Ayan, bali yan po yung mga hinahanap ko sa mga material na ginagamit ko po pag nagpapalabas ako ng battle cross. Ayan, kasi napaka-importante po na napaka-importante po sa isang breeding or sa breeding na kung paano po tayo magpalabas ng mga battle cross natin, kung ano po ba yung magandang mixture na gagawin natin para po makasabay man lang yung mga palahi natin sa mga naglalabasang magagaling na breeder sa ngayon. Ayan, bali sa inahin po, ang gamit ko po rito possum sweater po. Binili ko po kay Sir Boy J. Jimenez ng Boy J. Lunao Game Farm. Ayan sir, shout out po sa'yo. Kumuha po ako ng possum niya kasi alam naman po natin ang possum talagang game game bird po yan at maganda po ang cutting niyan. Bumangga ka lang sa possum talagang may tama na po. Ayun. At yung kinuha ko rin po kay Sir Joey Lacson na blue face hatch. Ayan, sir, shout out din po sa'yo. Bali yun po yung mga ginagamit kong mga inahin kasi po sila po yung mga linyada na hindi ka kakabahan na nakakalas yung mga battle cross mo. Ayan, kaya po sila po yung mga talagang ininvesan ko, tapos sila yung mga binili ko talaga dun sa mga legend at sikat na mga breeder para po yung pera talagang sure ball po na maayos yung makukuha natin ng mga inahin. Ayan, bali kumuha din po pala ako kay Sir Bong, kay Tito Bong. Na rin po yan, nag back to back champion na po siya sa bakbakan, nag triple crown din po siya at nag breeder of the year din po. Kumuha po ako sa kanya ng Murphy White Hackle. Yan po yung isa sa ace niya na bloodline, kaya sumubok po ako, bali kumuha po ako sa kanya ng dalawa. Ayan, bali ngayon binibreeding ko po. Bago-bago lang po yung bago pa lang po dito yung blue face hatch ni Sir Joey Lacson at yung Murphy, pero po yung possum medyo marami na po akong mga inahin. Ayan po yung nilalagay ko sa mga battle cross ko ngayon at yan din po yung ayan po yung lahi ng sweater na ginagamit ko dito. Although may mga super sweater din po ako, pero yung possum po talagang nilalagyan ko po talaga ng possum sweater ang mga battle cross ko. Ayan. Bali sa broodcock naman po, ang hinahanap ko sa isang broodcock balansyado po siya dapat. Tapos maganda po yung feathering niya, yung buntot po niya sarado po dapat. Tapos maganda po yung station niya, maganda po yung bone structure niya. At yung fighting style po niya ang hinahanap ko po doon sa isang broodcock yung salto-salto lang po siya, yung angat-angat lang. Tapos timing ganyan. Sa paniniwala ko po kasi sa experience ko na ipapamana po ng broodcock ang kanyang fighting style sa mga anak niyang lalaki, at yung gameness naman po at yung cutting manggagaling naman po sa inahin.
Ayan, kaya po yung mga inahin ko talagang sinusureball ko. Kahit yung broodcock naman talagang sinusureball ko po na galing po sa maayos na na linyada para po makasabay naman po tayo sa mga sa mga modernong breeder ngayon, kasi pag nanonood po ako ng mga big event dito sa Bacolod, talagang iba na yung paluan eh. Kaya dapat nag-upgrade din po tayo, hindi po dapat tayo nagpapabaya sa mga breeding natin. Nakikita ko mga stag nila, talagang pag tinamaan mo kala manok pa rin, ilang beses na tamaan manok pa rin. Tapos yung cutting nandoon, tapos yung basta napakahusay po ng mga ngayon, ng mga sinasali sa mga big event po ngayon. Kaya dapat po talagang sureballin din po natin yung mga mapapalabas natin para naman po hindi tayo mapahiya. Ayan, umiscore naman. Ayun, bali ang papakita ko po sa inyo, isa po sa mga inahin na ginamit ko para po makapagpalabas ako ng mga battle cross. Ito pong possum, ito pong blue face hatch ni Sir Joey Lacson. Ayan, nung umuwi po yung kapatid ko rito, para po makapasyal din kami dun sa manukan ni Sir Joey, niyaya ko po, sabi ko, Brad, tara, bili tayong inahin kay Sir Joey. Ayun, pumunta po kami sa manukan niya. Ayan, bali may mga sisiw na po ako ng mga to. Bali siguro sa next stag season pwede ko nang masubukan. Ayan, at bali ngayon po ipapakita ko rin po sa inyo yung isa sa mga broodcock na sinasabi ko sa inyo na may forma na po, yung guwapo, high station, tapos maganda po yung fighting style, tapos maganda na rin po yung feathering nya. Papakita ko po sa inyo. Ayan, ito po yung aking yellow-legged hatch. Ayan. Pag gusto ko pong magpalabas ng mga magagandang kulay, ito po yung magandang gamitin. Ayan, bali hindi pa po tapos maglugon to. May mga straw pa po yung mga buntot niya. Isa rin po to sa mga hard hitter ko na linyada rito. Ang yellow-legged hatch. Ayan po siya. Bali ito po yung sinasabi ko na kapag para po makapagpalabas kayo ng mga gwapong mga broodstag at magaganda po ang kulay, makapagpalabas po kayo ng mga gwapong battle cross at magaganda po ang kulay at multiple mamalo. Ayan, isa po sa mare-recommend ko ng linyada po itong yellow-legged hatch. Hindi po tipid sa palo to. Ayan, may extra palo pa po ito. Pag nag-umpisang mamalo to, talagang magaling. Ayan siya. Bali ito po ang klaseng mga broodcock ang ginagamit ko kapag gusto ko po magpalabas ng mga mga gwapong battle cross. Ayan. Bali ngayong breeding season po, gagamitin ko rin to sa ibang inahin ko dyan. Bali yung kapatid nga po pala nito, kasi tatlo tong broodcock ko na ganito. Bali po yung isa nito, pinadala ko po sa satellite breeder ko para ma-breeding po niya. Meron din akong nilagay na inahin sa kanya kasi ako din po ang kukuha nung mga magiging anak. Ayan. At yung katawan po nito talagang solid po. Ayan. Maganda po yung bone structure nito. Ayan. Ito po yung sample ng broodcock na sinasabi ko na pogi. Ayan. Ayan po. Isa po yung yellow-legged hat. Ayan. Hindi pa po siya tapos maglugon. Plano ko pong i-cross to sa mga possum sweater. Ayan, para po masubukan sa stag season. Ayan siya.
Ayan, bali yan po yung gagamitin kong broodcock. Isa po yung yellow-legged hatch. Ayan. Bali sa broodcock po tayo kukuha ng physical na anyo ng magiging offspring ng mga sisiw natin. Maganda po ang station yan, maganda po ang bone structure, maganda po ang katawan, at maganda po yung feathering niya, tsaka may lapad po yung mga tails niya, mga buntot po niya, yan malapad. Yan, tsaka tayong-tayo po yung palong niya at healthy po siya. Yan, hard hitter din po yan, tsaka may excellent din po ang cutting niyan. Yan, bali ito po yung gagamitin nating broodcock para sa February born. Ayan, bali tinatapos ko lang po yung lugo niya kasi yung buntot niya hindi pa po tapos ng lugo niya. Ayan siya. Ganyan na po kahaba yung buntot niya kahit hindi pa po siya tapos maglugon. So, po yung yellow-legged hatch. Ayan. Siya po yung ating magiging broodcock sa iba nating mga inahin. Ayun, bali yung pinakita ko po sa inyo, yun po yung isa sa broodcock ko rito, yung yellow-legged hatch. Ayan, pag gusto ko po magpalabas ng mga gwapong mga volume mamalo at mga hard hitter, isa po yun sa may re-recommend ako, yung yellow-legged hatch. Ayan, bali ulitin ko po, ang ginagamit ko pong bloodline dito sa inahin, dapat po meron po siyang gameness at meron po siyang cutting. Ayan, sa broodcock naman po, doon na po ako bumabawi ng mga looks o yung mga panlabas na anyo. Sa broodcock po, ang pinipili ko po, yung mga yun, katulad ng mga yellow-legged hatch na maganda yung feathering niya, malalapad yung buntot, magaganda yung lawi, maganda yung kulay, maganda yung katawan, balansyado, maganda po yung bone structure, at multiple po at hard hitter. Yun po yung mga yun po yung mga kinocross ko rito. Ayan, ulit ko po, dapat po sa inahin gumamit po kayo ng mga game na inahin at magaganda po yung cutting nun. At dapat po sa manukan nyo po, hindi po nawawala sa inyo yung kahit isa lang po sa 4 na blood foundation na meron tayo dito sa Pilipinas o sa isang bansa na kinikilala po ng mga breeder. Yun po yung white hackle, yung roundhead, at yung hatch, at yung claret. Yun po, bali dapat po ni isa man lang sa mga yan, meron po kayo sa manukan nyo para po matibay po ang pundasyon nyo. Wag po kayo, para po sa akin, hindi po ako dito gumagamit ng mga inahin na yung mga modern, yung mga crossbreed na, hindi po ako gumagamit nun. Bali ang mga inahin na po na ginagamit ko rito ay ako po mismo gumagawa. Bali kinocross ko po yung isang brood, kunyari kinocross ko po yung aking Duke Halsey Lemon, kinocross ko po sa possum sweater. Bali may cutting po at gameness yung magkabilang side. Doon po ako kumukuha ng mga inahin ko. Ayan, yun po, sample ko po sa inyo. Ayan, inulit ko po, dapat po sa breeding nyo may gameness po at may cutting. Yung sa itsura po, adjust nyo lang po sa mga broodcock nyo. Ayan, doon na po kayo bumawi sa mga looks. Ayan, at yun lang po. Maraming salamat po at pinatapos nyo tong video natin. At enjoy lang po tayo sa pagmamanok. Ingat po.